alam. Isa na namang magandang araw sa lahat ng nakikinig ngayon. Ang kwentong tampok ngayon sa ating channel ay mula sa ating letter sender for today. Naitago na lang daw natin sa pangalang Maya. Tungkol daw ito sa tiyuhin ng dati niyang katrabaho na nakaranas ng kakaibang pagbabago sa kanyang sarili. Matapos itong makatikim ng handa sa isang kasalan sa Palawan na naging usap-usapan nang mapabalitang ang mga putahing inihain daw doon ay sinahugan ng karne ng tao. Isa hong pagbati sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sana sa pangalang Maya. Isa po akong avid listener ninyo na sumusulat mula sa bayan ng Alaminos, Laguna. Hindi po tungkol sa akin ang kwentong ibabahagi ko ngayon. Ikinuwento lang din po ito sa akin ng isa sa mga naging kasamahan ko noong nagtatrabaho pa ako sa isang pabrika sa Batangas. Si Alma, hindi niya tunay na pangalan. Itinago ko po ang identity niya para na rin sa kanyang privacy. Medyo sensitibo po kasi ang kwentong nangyari sa kanilang pamilya. Pamilyar po ba kayo doon sa sikat na kaso ng cannibalism na nangyari sa isang kasalan sa Nara, Palawan noong 2004? Kung saan isinahog daw ng mga kaanak ng bride sa handaan ang isa sa kanilang naging bisita. Ang sabi po sa akin ni Alma noon, isa raw sa nakakain ng mga putahing yun ang kanyang tiyuhin. Naitago na lang din po natin sa pangalang Ben. Bata pa lang daw po ng mga panahong yun si Alma, siguro mga 9 na taong gulang pa lang siya. Ito raw pong si Mang Ben ay napadaan lang noon sa kasalan dahil papunta sana ito sa kubo nila sa may bukid para doon magpalipas ng gabi. Kung tama ang pagkakatanda ko sa sinabi ni Alma, meron daw kasing lupang sinasaka ang tiyuhin niyang yun malapit doon sa lugar kung saan ginaganap ang reception ng nasabing kasal. Pagkatapos ay tinawag daw ito di umano ng isa sa mga kaanak ng bride at siya ay inalok na tumagay muna at kumain. Hindi naman daw po nagpapilit si Mang Ben at nakikain na nga sa handaang yon. Kilalang manginginom din daw po kasi itong tiyuhin ni Alma sa kanilang lugar at wala raw pinalalampas na inuman session noon. Hanggang sa napabalita na ngang may nangyari palang karumal-dumal na kaso ng pagpatay noong gabi bago ang mismong kasal. Buwis na yan. Kung alam ko lang na ganito sasapitin ko sa pagdaan ko doon sa kasalang yun, sana pala hindi na lang ako lumabas nung gabi. Nakadungaw daw noon si Alma sa pintuan ng bahay nila. Nakatabi lang din naman ng bahay ng kanyang tiyuhin. Wala raw tigil sa pagduwak si Mang Ben. Pagkapanood pa lang niya doon sa balita sa telebisyon tungkol sa dinaluhan niyang kasal. Ang sabi ni Alma, tinatawanan pa nga raw ito ng asawa nito na kanyang tiyahin at sinabing yun daw ang napapala nito sa sobrang kahiligan nito sa alak.
Buti na lang hindi mo naiwi yung ulam na ipinapabalot sa iyo, Tay. Kundi pati kami nadamay. Komento pa raw ho ng panganay na anak na lalaki ni Mang Ben na siyang pinsan naman ni Alma, ang kaniyang Kuya Manuel. Idinadaan lang nila sa tawa pero ang sabi ni Alma ay takot na takot daw sila nang makarating sa kanilang balitang yun. Hindi raw nila akalaing may mangyayaring ganun kabrutal na krimen sa lugar nila. Gayong hindi naman daw sadyang bayolente ang mga taga roon sa kanilang lugar. Pero nung mga panahong yun, wala naman daw sa isip ng pamilya ni na Alma na may ilalala pa ang sitwasyong kinasangkutan ng tiyuhin nilang si Mang Ben. Dahil simula raw ng araw na nabalitaan nitong tao ang kinain niya, parang nagkaroon na raw ng kakaiba sa mga kilos nito. Tatay, ano kayang nangyayari dyan kay tatay? Di kaya minumulto na yan nung kinatay na lalaki doon sa kasalan? Abay halos hindi na nagkakatulog. Gabi-gabi kong nakikitang gising at pabalik-balik dito sa salas. Sa umaga naman tulog. Nako, hindi nga yata nadadala yan tatay mo. Ay ayaw na ngang kumain kapag hindi karne ang ulam. Baka nasarapan sa lasa ng karne ng tao. Sus, sinanay naman. Nung palagay niyo kay tatay aswang? Sabi pa ni Alma, biro lang naman daw ng kanyang tiyahin ang sinabi nito sa kanyang Kuya Manuel. Wala naman sa isip nito na ganun na nga ang nagiging epekto noon sa kanyang asawa. Pero ganun na lang daw ang gulat ng mga ito nang bigla na lang makisingit sa usapan nilang mag-ina ang kadarating lang na si Mang Ben. Talaga namang masarap yun. Mas masarap pa sa karne ng baka. Kung natikman nyo lang, baka pati kayo, hinahanap-hanap nyo na rin ang lasa nun. Halos kilabutan daw noon ang kanyang tiyahin sa sinabi ni Mang Ben. Kahit daw ang kanyang Kuya Manuel, hindi nakaimik sa sinabi ng ama. Pagkatapos daw noon lalo pang ang lumala ang mga ipinabakita nitong kilos. Para daw itong sinapian ng ibang elemento sa katawan. Para daw itong biglang naging ibang tao base sa naging kwento sa akin ni Alma. Bigla raw kasing nawala ang hilig ni Mang Ben sa alak. Bigla rin itong naging tahimik at hindi pala imik sa ibang tao na malayong malayo raw sa dating ugali nito. Noon daw kasi ay ito palaging si Mang Ben ang bangka ng kwentuhan, samantalang ngayon, halos hindi na ito magsalita kung hindi kailangan. Naging ilag daw ito sa tao. Halos hindi na rin lumabas ng bahay kung hindi sa bukid ang punta nito. Nung una raw hindi pa yun pinapansin ng pamilya niya. Pero nung tumagal-tagal ng ganon, nagsimula na silang kabahan. Ben, halika na rito, kain na. Nagluto ako ng paborito mong binagoongang ampalaya. Isang araw daw ay naisipan ni Aling Sally, asawa ni Mang Ben, na ipagluto ito ng paborito nitong ulam dahil napansin daw nila na nangangayayat na ito. Hindi na raw kasi gaanong nagkakakain si Mang Ben dahil halos araw-araw naman ay gulay ang ulam nila at meron nga kasi silang bukid. Ayokong kumain.
Kayo na lang muna ni Manuel ang magsabay. Busog pa ako. Busog? Paano kang nabusog? Halos buong araw kang hindi kumain. Simula pa kahapon, puro kape na lang ang laman ng sikmura mo. Napikon na raw si Aling Sally sa asal ni Mang Ben. Pero imbis na magpatalo na lang at suyuin ang asawa tulad ng dati nitong ginagawa nagulat na lang daw silang lahat nang bigla na lang itong sumigaw. Sa ayokong kumain ng gulay, hindi mo ba naiintindihan? Ayoko ng gulay dahil gusto ko ng karne. Pagkatapos ay itinaob pa raw ni Mang Ben yung mesa nila kung saan nakahain na ang hapunan nila ng gabing yun. Nasindak silang lahat. Kahit mismong si Mang Ben. Maya-maya raw ay bigla na lang itong parang natauhan at saka lang daw ito nang hingi ng dispensa sa asawa. Pasensya ka na, Sally. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin . Hindi ko gusto ang amoy ng mga pagkain kapag hindi karne. Para bang ayaw tanggapin ng sikmura ko? Mabilis naman daw lumambot ang puso ni Aling Sally sa paghingi ni Mang Ben ng tawad. Lalo na nang ito na mismo ang maghain ulit ng hapunan ng gabing yon. Kung magpatingin na ho kaya kayo, Tay? Baka naman ho kasi palagi niyong iniisip yung nangyari doon sa kasalan, kaya ganyan ang naging epekto sa inyo. Sinubukan daw kumbinsihin ng anak nitong si Manuel si Mang Ben. Pero hindi daw ito pumayag. Parang ayaw na ayaw ni Mang Ben na marinig ang salitang ospital o doktor noon. Pansin daw nila na parang nagpapanting ang tenga nito kapag nababanggit nilang tungkol sa pagpapacheck up. Gastos lang yun. Baka hindi ko naman yun iniisip . Ang hula ko, baka may nakausog lang sa akin. Palagi na lang rin akong sinisikmura. Ayan at bukas magpapatawas ako doon kay Katonyo. Pinilit daw kumain ni Mang Ben ng gabing yun. Pero nung bandang hating gabi na ay nagising na naman ang buong mag-anak. Dahil panay na naman daw ang duwak ng tiyuhing ito ni Alma. Tandang-tanda niya nga raw na pati raw silang mga nandoon sa kabilang bahay ay nagising dahil talagang napakaingay daw ng pagduduwak ni Mang Ben. Tay, ano na ho bang nangyayari sa inyo? Magpadala na ho kaya kayo sa ospital? Hindi kakayanin ng ospital itong nangyayari sa akin, anak. Ang tindi ng kalam ng sikmura ko. Nagugutom ako, pero hindi ko gusto ang lasa ng mga pagkain dati naman kinakain ko. Bakit ho ba kayo nagkakaganyan? Ano ba talaga ang nangyayari sa inyo, Tay? Binakinggan daw ni Almang mabuti ang sinasabi ni Mang Ben. Kahit naman daw kasi bata pa siya noon, naiintindihan niya na ang nangyayari sa paligid niya noon. At halos kilabutan daw ang buong katawan niya nang marinig niya ang idinugtong ng kaniyang tiyuhin. Anak, hinahanap-hanap na ng sikmura ko at panlasa ko yung lasa ng karning natikman ko doon sa kasalan. May kung anong bumubulong din sa utak ko na maghanap ako ng ganong klaseng karne, anak. Paano ko naman gagawin yun? Kung alam ko namang karne ng tao yung kinain ko? Hindi ko na alam ang gagawin ko, anak. Hindi ko na alam. Yun daw ang umiiyak na sabi ni Mang Ben
na halos hindi raw magpatulog kay Alma. Simula daw noon, Sir Jupiter, pinagbawalan daw sila ng nanay at tatay niya na magpunta sa kabilang bahay. Lalong-lalo na kapag nandoon si Mang Ben. Mabuti na lang din daw at malayo sila sa ibang kapitbahay. Nakatira kasi sila sa parang isang maliit na compound na puro magkakamag-anak lang ang magkakasama. Palala na raw ng palala ang kaso ni Mang Ben. Hanggang sa mapagplanuhan ni na Aling Sally at ng anak nitong si Manuel na dalhin si Mang Ben sa ospital sa susunod na linggo. Kapag nakuha na ni Manuel ang perang hiniram niya sa isang kabarkada. Pero bago pa niya makuha yun, sumapit daw ang kabilugan ng buwan. At dito na talaga nabuo ang hinala nila sa tunay na nangyayari kay Mang Ben. Oh, Tay, saan ba kayo galing? Kanina pa namin kayo hinahanap ni Nanay ah. Ba't hapong-hapo kayo? Anak, Manuel anak, itali mo ako dali. Siguraduhin mong hindi ako makakawala. Itali mo ako. Tay, ano bang nangyayari sa inyo? Ano bang sinasabi niyo dyan? Anak, makinig ka. Itali mo ako bago pa ako tuluyang makapanakit ng tao. Sige na anak, makinig ka sa tatay mo. Natatakam na ako. Hindi ko na kaya ang kanam ng sikmura ko. Gusto kong kumain ng karne. Gusto ko ulit makatikim ng karne ng tao. Kwento pa ni Alma sa akin, ayon daw sa kanyang Kuya Manuel. Doon pa lang ay muntik na itong masuka sa sinabi ng tatay niya. Kaya imbis na sumunod at itali na lang si Mang Ben gaya ng bili nito, nagtatakbo raw palabas ang kanyang Kuya Manuel at nanghingi ng tulong sa tatay ni Alma na kapatid naman ni Mang Ben. Sinonoy! Sinonoy! Sunod-sunod daw ang katok ni Manuel doon sa bahay ni na Alma at tinatawag ang tatay niya. Oh, Manuel, ano't gabing-gabi na ganyan ka pang makakatok? May nangyari ba? Sinonoy, ang tatay ho. Nagiging aswang na ho yata. Ang sabi ho sa akin ni tatay, gusto niya raw ulit makatikim ng karni ng tao. Kumakalam daw ho ang sikmura niya kaya itali ko raw ho siya bago pa siya makapanakit ng iba. Ano? Opo, Sir Jupiter. Sabi ni Alma, yun daw ang hinala ng pamilya ni Mang Ben na nagiging aswang na ito simula nang makatikim ito ng karne ng tao. Pero ang sabi naman po ni Alma sa akin ay wala naman daw silang lahing aswang. Kaya noong una, hindi sila naniniwala sa sinasabi ng kanyang Kuya Manuel. Pero nang gabi ring yun, parang nakumpirma nila ang kanilang hinala. Dahil nang samahan daw ng kanyang tatay si Manuel pauwi doon sa bahay nila kung saan niya iniwan si Mang Ben, hindi na nila ito naabutan pa roon. Hanap daw ng hanap kay Mang Ben ng gabing yun sina Manuel, ang tatay Nonoy ni Alma at ang iba pa nilang kamag-anakang lalaki. Kung saan-saan na raw sila nakarating. Hanggang sa noon daw pabalik na ang grupo ni Manuel sa kanilang compound. Nadaanan nila yung bahay ng isa sa mga kapitbahay nilang buntis. Hindi raw sinasadyang nailawan nila ito ng dala nilang flashlight. At doon may naaninag na tao si Manuel. Nakadapa sa bubungan ng nasabing bahay
si Mang Ben. Naani mo raw sinisilip daw yung mga taong nandoon sa loob. Pero hindi lang yun. Nang mapalingon daw kasi kina Manuel ang tatay niyang si Mang Ben ay nakita nilang tumutulo ang laway nito na halos basain na ang t-shirt na suot nito. Tatay! Tay! Bumaba ka dyan! Patawarin mo ako, anak. Hindi ko na kayang kanam ng sikmura ko. Nangugutom ako pero iba na ang hinahanap ng panlasa ko. Tumakbo raw kaagad si Mang Ben palayo pagkatapos nitong sabihin ang mga katagang yun. At syempre agad naman daw itong hinabol ng mga kaanak nila. Pero nagtaka raw sila dahil sobrang bilis nitong nawala. Hindi naman daw nagbago ang itsura ni Mang Ben base na rin sa kwento ng tatay ni Alma sa kanya. Pero naniniwala raw talaga ang mga kamag-anak nila na naging aswang na raw ang kanyang tiyuhin. Hindi raw nila alam kung paano nangyari yun at kung bakit si Mang Ben lang ang nagkaganon sa lahat ng taong nakatikim ng handa doon sa kasalang yun. Pero talagang matatag ang paniniwala nilang naging aswang nga ang kanilang tiyuhin. Wala pong konkretong ebidensya sina Alma kundi ang mga senyales na ipinakita ni Mang Ben bago pa mangyari ang gabing yun. Pero tingin niyo ba, Sir Jupiter at mga listeners, pwede talagang magkaganon bigla si Mang Ben? May posibilidad nga bang bigla na lang siyang naging aswang dahil lang nakakain siya ng karne ng tao? Mga ilang araw din daw nilang hinanap ng walang humpay si Mang Ben. Halos araw-gabi raw, sabi pa ni Alma. Pero hindi na raw talaga nila ito nakita. Hindi raw kumalat ang balita tungkol sa nangyari kay Mang Ben dahil pinilit daw nila itong itago sa pagitan lang ng kanilang pamilya. Ang sabi pa ni Alma, pinalabas na lang daw nila sa mga tao na nangaliwa si Mang Ben at sumama sa ibang babae. Pagkatapos ay nagpakalayo-layo kaya ito biglang nawala sa kanilang lugar. Pero sabi naman ng mga kapitbahay nila, paminsan-minsan daw ay nakikita nila si Mang Ben na umaali-aligid lang sa kanilang lugar na parang tinitingnan nito kung ayos lang ba ang kanyang asawa at mga anak. Pinagtatakpan na lang daw nila yon na imposibleng mangyari ito dahil sumama na nga sa iba si Mang Ben. Hanggang sa dumating ang araw na talagang nakalimutan na ito ng mga kapitbahay nila. Wala na rin nakakita pa ulit kay Mang Ben hanggang sa tumanda na raw sina Alma. Sa totoo lang po, Sir Jupiter, hindi ko alam kung gaano katunay ang istoryang ito. Pero nung naikwento ito sa akin ni Alma, talagang kinilabutan ako ng malala. Halos hindi na nga po ako makapag-CR ng mag-isa noon sa pabrika namin dahil palagi kong naiisip ang kwentong ito. Nagsisip pa nga ako na nakinig ako kay Alma although hindi lang naman po ako ang kinwentuhan ni Alma tungkol dito dahil may iba pa kaming kasamahan na kasali noon sa kwentuhan.
Ang sabi pa nga ng iba, baka raw hindi naman totoong naging aswang si Mang Ben dahil ang hinala raw po nila, baka mayroon itong mental health problem na hindi na nila nagawang alamin pa dahil hindi naman nagkaroon ng pagkakataon ng pamilya nila na maipa-check up si Mang Ben. Ang sabi ng mga kasamahan namin, baka raw sobrang iniisip ni Mang Ben yung nangyari sa kasalan dahil isa nga siya sa nakakain ng karne ng tao at baka hindi na raw kinaya ng utak niya yon kaya naging ganun ang pag-iisip nito. Kahit po ako ay naniniwalang malaki ang possibility ng ganito nga ang nangyari. Pero kahit ano pa man, Sir Jupiter, pagkaswang man o psychological problem ang nangyari kay Mang Ben, isa pa rin po ito sa pinaka-nakakatakot na istorya na ikwento sa akin. Kaya nga naisipan kong ibahagi po ito sa inyo ngayon. Hiling ko lang sana kung nasaan man si Mang Ben ngayon ay nakarecover nawa siya sa nangyari sa kanya. At sana muli siyang ma-reunite sa pamilya niyang hanggang ngayon po nangungulila sa kanya. Sana po nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mga Kasityo Bangungot listeners. Marami pong salamat sa pakikinig nyo. Thank you rin po sa bumubuo ng channel na ito sa pagbibigay ng pagkakataong maikwento ko ang kakaibang istoryeng ito ng kaibigan kong si Alma. More power po sa lahat ng inyong channel. Sa ngayon po, dito ko natatapusin ang kwento. Muli, maraming salamat po. At ngayon naman, narito na ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Jessa Ortegisa, Rosie De Mesa, Nela Bonin, Miss Alaina, Phoebe K, Gabriel Lobiano, Arlie Cubio, Sophie Franz, Lilian Poblete at kay Lea Arcelo. Basahin naman natin ang ilan sa magagandang comment mula kina Rosie De Mesa at Dolores Gallievo sa kwentong pinamagatang Katiwala ng Bahay. Sabi ni Rosie, magandang araw po Sir Jupiter at sa buong sitio Bangungot. Napakaganda po ng istorya at may aral na hatid. Mahalin natin ang ating mga magulang habang nabubuhay pa sila. Huwag nating hintaying mawala sila bago natin pagsisihan. Kahit anong sama ng ating mga magulang, magulang pa rin natin sila. Utang natin ang buhay natin sa kanila dahil kung hindi sa kanila, hindi tayo maisisilang at hindi natin masisilayan ang ganda ng mundo. Kaya wag po natin silang kalimutan. God bless us all. Sabi naman ni Audrey Marie, nakakatakot at nakakalungkot na istorya. Para sa mga magulang, sana pahalagahan natin ang mararamdaman ng mga asawa at anak natin para hindi mangyari yung ganito. Hindi natin masisisi ang mga anak kung gano'n ang desisyon nila. Your feelings are valid. Yun lang. Thank you po as always sa story. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.